So yun nga mga idol, nandito tayo sa The ICT Farm. I-update namin kayo sa mga pangyayari dito at sa mga bagong constructions at mga natapos sa ating Box 1 and Box 4. So yun nga guys, sa mga gusto makita yan, sama na, let's go! Mga idol, ang babalik tayo dito sa Dahi TV dito sa bagong sa channel. Please like, comment, subscribe, hit mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga video natin. Ay, pakilala muna ako, I'm Luigi. Pwede mo ito kay Gigi, pwede rin box, pwede box sa mga EG box para close na tayo kay Tuan at usapang farming tayo ngayon. And ngayon, i-update namin kayo sa mga pangyayari dito sa The ICT Farm, sa mga bagong renovation namin dito sa The ICT Farm. So yun nga guys, excited ako sa inyo, i-share sa inyo mga pangyayari dito. So meron tayong mga ginawang pagbabago ngayon dito sa The ICT Farm. So kung mababalikan yung mga dati kong vlog, so ito yung originally na Box 1, no? So ito, yan, nawala yung mushroom namin ngayon. So kung tatanungin mo ba, G, bakit nawala yung mushroom nyo ngayon, no? So usually marami kami napansin na mali doon sa growing house namin. Yung mushroom, okay siya. Yung pagpapatubo namin ng mushroom, okay. Yung harvest namin, okay. Pero meron kami napansin na hindi namin nasasagad or hindi namin nasasagad yung isang protein bag. Yung capacity or yung pwede na itong ilabas per kilo, hindi namin siya mailabas sa itong protein bag. So, ibig sabihin, may kulang pa doon sa growing house namin. So, nung nasira or nag-decide kami to renovate yung una nating greenhouse is, yun nga, gusto na rin namin isabay yung pag-renovate dito sa ating growing house or doon sa ating mushroom house, no? So, ito ngayon magiging box 2 na siya, yung ating growing ng mushroom. So, kaya yun, ang plano is, kasi kung mapapansin nyo dati, ang ano po niya, sahig po niyan is puro kawayan. So ang napansin namin doon sa kawayan is sumisingaw maigi yung moist na kailangan ng mushroom. So nung ni-renovate namin or yung ginawa namin yung box 3 and box 4, so pinalitan namin yung sahig ng goma. So nakita namin na mas maganda siya para moist maigi yung growing house. So ngayon, inaayos lang namin to, pero ibabalik din namin yung mga mushroom dito. So yun ang ginagawa namin, mas kinukulong lang namin siya ngayon. So ngayon, inulang namin i-renovate yung mga lettuce farm natin kasi nga, mas nakikita namin na mas marami talagang market for the lettuce. And susunod namin yung ating mushroom house. So yun nga. So ngayon, katulad nito, mas madilim na siya ngayon. Kung titingnan nyo, mas madilim na yung bubong. So malamang, mas makukulong na natin yung moist. And syempre, ang plano, itong mga pader na to, is itataas pa natin or itataas pa natin yung harang para hindi mas humagis or tumama yung hangin sa loob na pwede magpatuyo sa ating mga mushroom protein bag or sa ating mga mushroom na i-harvest, no? So yung sa mga naging problema namin, kaya namin yung dinecide na i-renovate to. Pero bago natin i-renovate yan, syempre kailangan natin yung pondo. Kaya inuna muna namin yung lettuce at pag kumita doon, yun, mare-renovate na rin natin siya. And ngayon meron dito, ito nga pala yung ating mga harvest today. So mamaya for deliver na to, mga harvest natin or ipopwesto na ng ating isa sa mga ICT farmer na si Kuya Omel, no, sa bayan para itinda. So yan, makita nyo, nakapit kayo dito. So para makita nyo talaga naman, grabe, fresh na fresh at naglalaki yan sila. So ito yan yung mga ating mga Lola Bionda Estrosa. And ito yung ibang ating variety pa. So talaga nalaki ng dahon, kita mo naman, naghahalimaw sa laki. And ito pa yung iba nating mga fresh na lettuce na pantinda ngayon, no. So yan nga guys, no. So yun nga guys, no, sa mga gusto mag-avail ng mga ating mga lettuce, PM nyo na kami sa The ICT Farm na page. And yun nga, wait nyo lang, hintayin nyo lang itong box 1 natin, magiging mushroom farm na ulit siya. And syempre, pagdating dito sa dulo, mapapansin nyo, meron din kami pinaltan dito. Meron din tayong pinaltan dito, no? So ito yung dati nating working area ng mga farmer dito. Ginawa namin, ginawa na rin namin yung UP plastic ng bubong niya. So nakaabang to para maging growing house or seedling area pagdating ng panahon, no? Kasi napapansin din namin na yung ating mga growing house or ating mga greenhouse, di na namin kaya i-accommodate yung pagpapaseeds, no? And syempre, kaya namin na-decide dito sa baba para mas malamig siya. So para mas malamig yung ano, kasi nasa baba lang siya, no? Para maging mas malamig yung seedling area. Dahil syempre yung mga seed natin, mabilis pa silang matunaw sa araw or mabilis pa silang masira sa araw, no? Lipat tayo dun sa kabilang area natin or dito sa box
3, and 4, no? So ngayon, officially may box 2 na to, itong ating growing house. So kasi dahil una na natin binuo yung nasa taas. So yun na yung 1, yun na yung box 1. So para mas mabilis din bilangin, box 1, 2, and 3. So yung 3 natin, magiging mushroom growing house din siya. Or usually, yung plano namin, kami na kasing gagawa ng protein bag ngayon dito pagbalik namin. So pwede mag-i-stockan ng mga bagong gawa ng mushroom bag, no? Mushroom protein bag, no? So yun yung plano dyan. So ngayon, under construction pa rin sila. Pero isa sa mga renovation din na ginawa natin or pagbabago na ginawa natin dito. So itong hagdanan. So yung hagdanan pataas, umpisa dati nandito yan, no? So nandito yan sa area na yan dito. So napansin kasi namin, sayang yung space doon sa taas. So ang ginawa namin, since nga nagkameron na kami ng bridge, papunta from box 1 and 2, papunta sa box 3 and 4, naglagay kami ng bridge dyan, yun na yung naging daanan, no? So doon na namin nilagay yung hagdanan. So para itong hagdanan na to, mas mabilis na makatawid ng mga farmer natin from box 1 to box 4, no? Pag nagtatanim sila, nag-iigib, and tawag dito, naglilipat ng mga harvest natin, no? So yun nga guys, sama kayo dito sa amin sa second floor or sa box 1 and 4, no? So ito, yung box 1 and 4 natin is ito yung ating area na gumagana ngayon dito sa The ICT Farm, no? So, ito yung box 4 natin. So, kung makikita nyo, ganun pa din siya. Walang pinagbago. Kaya pasukin natin dyan. So, sa box 4, so ngayon, ito yung mga for harvest natin itong box 4. So, usually marami na na-harvest, kaya merong mga maliliit na lettuce na, ibig sabihin yung mga napalitan na natin. So, ganun lang kabilis dito sa The ICT Farm. Pagka-harvest, palit agad, no? So, nandito rin yung mga seedling natin sa baba. So, makikita nyo, nandito yung mga seedlings natin. Yung mga bago natin pinatutubo. And yung mga bago natin transfer na lettuce, no? So, ito yung mga from seedlings, itatransfer siya sa cup, no? So, pag transfer sa cup, so, dito sila mag-stay hanggang magka-meron sila ng available na area dito sa ating mga growing box, no? And hanggang dumating ang oras na ma-harvest na sila. So, ngayon, nandito pa yung mga ina-harvest natin na lettuce dito sa box 4. So, nandito pa yung mga for harvest. Kaya sobrang grabe, no? Grabe yung mga lettuce natin for harvest. So, ayan yung mga malapit na harvest natin or i-harvest natin na lettuce. So, ganyan, no? Ganyan sila kagaganda. Kadami. And, kasagana. So, yun nga guys, no? So, yun nga guys, ikot tayo dito sa box 4. Samahan nyo ako. So, ito yung buong box 4. So, yun nga guys. So, marami pa tayo mga for harvest dito. Alam mo, ito yung mga susunod na i-harvest natin, no, mga idol. So ito na yung mga susunod natin i-harvest. So sobrang ganda. So yun yung mga lettuce na makikita mo dito sa The ICT Farm. And syempre, lipat tayo doon sa bagong gawa ngayon na box 1. So bagong renovate na box 1. So mula dito sa bridge natin, natawid tayo ngayon dito sa working area. So itong working area natin guys is i-renovate na rin namin yung sahig, no? So siguro susunod na namin i-renovate na i-double wall siya para maging mas malamig. So dito na ngayon, nag-lista yung mga iba na The ICT Farm farmer natin. At yung sahig, ginawa na natin buong plywood. Dati ano lang yan tawag dito, kawayan lang yan, no? So yung kawayan, minsan mabilis siya masira. Kaya delikado, baka mabusot yung mga farmer natin. And pag lusot mo yun dito, punta lang tayo dito sa box 1, no? So ito yung box 1 natin. So ngayon, meron siyang tanim na almost 700 pieces or heads of mushroom. So yun nga guys, makita nyo talaga naman, sobrang lulusog ng mga lettuce natin dito. 700 ngayon. Pero pag nalagyan pa yung ilalim, magto-total kami dito na nasa 1,400 na lettuce, head of lettuce. So pwede kami mag-harvest ng 1/8 na lettuce dito every month. Usually sa kabila, the capacity is capacity ngayon is nasa 900 pieces or 900 heads. So pwede yung dumoble ng 1/8 at pwede din tayo maka-harvest ng 2,000 heads every month ng lettuce. So ngayon, pag makita mo dito, sobrang ganda. Sobrang ganda dito ngayon sa box 1 natin kumpara doon sa dati natin box 1, no? So ngayon sobrang lamig. Time check ngayon ay alas 3 ng hapon. No, sobrang lamig pero pawisin talaga ako. Nakakainis. So yun nga guys. So makita nyo yung mga harvest, sobrang ganda. And makita nyo, sobrang lalaki agad ng lettuce. So next week pa sila harvestin pero medyo lumalaki na sila at gumaganda.
So, ibig sabihin medyo mas okay yung temperature natin dito. And pag tinignan mo yung ganda ng ating houses, yung bahay ng mga farmer dito, sobrang ganda ng design niya ngayon. No, so yun. And yung ating UV shading, UV plastic, tsaka yung shading net natin, mas pinataas natin sa 70% yung shading net. So, mas pinataas ko siya guys kasi napapansin ko doon sa 50%, sobra-sobra pa rin yung araw na natatanggap ng lettuce. Ang problema, pag ganun kasi, may ibang lettuce katulad nito, ito pakita ko sa inyo. So, pag sobra kasi yung nasunog ang lettuce sa araw, nalalanta din siya o nasusunog. So, usually, mahalaga din na natatansya natin yung araw na natatanggap nila. Mahalaga yung araw para sa paglaki nila, pero pag sobra-sobra, ang lettuce mabilis siyang masira, mabilis siyang matunaw sa sikat ng araw. Kaya usually babantayan nyo rin yan sa inyong mga farm, sa inyong mga lettucean, sa inyong mga hydroponic area, na mas maibigay ng tama lang yung araw na kailangan ng ating mga lettuce. So yun, kaya magtatanong kayo guys, bakit may mga shading net pa tayo nasasala sa sikat ng araw. Eh yun nga guys, meron mga binago din tayo sa mga solution na ginagamit namin dito. Usually DIY na kami ngayon na solution, kami na mismo ang gumagawa ng mga solution namin dito sa Daay City Park. Eh nga guys, samahan nyo pa kami sa maraming update namin dito at sa balang araw magagawa din tayo ng mga vlog na tuturuan namin kayo kung paano magtanim ng lettuce or ng iba pa. Usually may mga iba pa kami tatry na tanim through hydroponic. So yun nga maganda dito guys, in 145 square meter, nakapagtanim kami ngayon ng almost 1,800 na lettuce. And hopefully, ma-full capacity namin to. And sa 145 square meter, makakapagtanim kami na tinataya nasa 300, 500, 3,500 plus or pwede pa natin madagdagan na lettuce. So yun nga, ganun kaganda ang hydroponic. And syempre, nakaabang pa ang ating mushroom growing house dyan. So ganun kaganda ang vertical farming, ang ating sistema dito sa Daay City Park na utik-utik natin binubuo at pinapalago. So maraming salamat guys sa inyong pagsama dito sa Daay TV. Basta lagi nyo tatandaan, basta usapang Daay TV ay siya. Thank you, let's go!